Matapos piliting ibaba ang tatlong sunod-sunod na dambuhalang bombing ng apat na espada na lumikha ng usok hanggang kalangitan, ang katawan ng ating bida ay pormal nang umabot sa kanyang absolute red line. Sa isang iglap, sapilitang napahawak si Sorayang sa sahig. Dambuhalang dugo ang isinuka ng ating maangas na bida sa ibabaw ng lupa. Ginamit niya ang isang forbidden technique na tuluyang lumampas sa limitasyon ng kanyang kasalukuyang lakas. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang nanginginig ang kanyang buong internal organs, ang aking isip, ang aking kamalayan ay matagal nang nakatapak at umabot sa absolute demon realm, subalit ang aking kasalukuyang katawan at inner energy ay hindi pa rin kayang sumabay at makahabol sa bigat nito. Napapikit ang ating lodi sabay ubo ng pulang likido, ang simumpang katawan na ito, mukhang hindi pa rin pala ito perpekto, ang chi sword control ay nangangailangan ng rurok na physical vessel, at dahil sa nakaraang chi blockage, ang kanyang laman ay kasalukuyan ang nagkakalamat sa tindi ng presyon ng isang martial god. Matapos ang dambuhalang ulan ng mga patalim, isang figura ang dahan-dahan na lumilitaw mula sa makapal na usok. Nanlilisik ang mga mata ni Mok Gang-in habang duguan ang buong mukha. Sumigaw ang Vice Master, ikaw na bastardo ka. Ang lakas ng loob mo. Napadilat ang ating bida habang tinititigan ang paparating na Vice Master. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip nang magbago ang atmosfera, ang bastardong iyan, tuluyan nang nawala ang kanyang katinoan. Hindi ko na nakikita pa ang talino ng isang swordsman na nakita ko sa kanya kanina, subalit nagawa niyang makaligtas matapos seluhin ng diretsahan ang aking atake. Bakit buhay pa ang Vice Master? Nagawa niya itong makayanan at tiisin dahil ang kanyang inner energy, martial arts, at physical body ay pare-parehong nakatapak sa equal grounds. Isang perpektong balanse. Malayo na ang aking narating, subalit ang aking kasalukuyang sining, ay nananatili pa ring hindi balanse. Si Mok Gang-in ay pormal nang nag-transform bilang isang madman. Wala na siyang pakialam sa sining ng espada, ang tanging nasa utak na lang niya ay ang absolute murder. Tuluyan ang sumabog ang natitirang pride ng Vice Master habang itinataas ang kanyang nagliliyab na armas. Sumigaw si Mok Gang-in, ang isang katulad mo. Gagamit ng chi sword control. Hindi ito maaari. Naramdaman ng ating bida ang absolute death flags na dala ng paparating na hampas. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang pilit na itinutuwid ang kanyang tindig, maaaring mamatay ako sa oras na matamaan niya ako gamit ang ataking iyan. Subalit, nagmamadaling pinulot ng ating bida ang kanyang espada sabay pakawala ng huling dambuhalang hiyaw, kailangan kong tapusin ka. Sumigaw ang Vice Master habang ang kanyang ghostly eye ay nagliliyab sa kulay ng purong kamatayan, manahimik ka. Sabi ni Mok Gang-in sa kanyang isip habang buong lakas na inihahagis ang kanyang buong buhay makuha lang ang ulo ng ating bida, ang aking ghostly eye brilliant sword ay binuo at ginawa para lamang tulungan akong maabot ang chi sword control at ang blade of the mind, ang pinakatuktok ng sining ng espada. Tapos ngayon, sinasabi mo sa akin na ang bastardong ito ay gumagamit ng isang technique na mas advanced at mas matindi pa kaysa sa aking ghostly eye brilliant sword. Hindi ako papayag. Kailangan ko siyang burahin at patayin. Walang preno ang salpukan ng dalawang sugatan na mandirigma sa ibabaw ng gumuhong bakuran. Bawat impact ng kanilang natitirang lakas ay nagpapatalsik ng dugo at bakal. Dahil sa tindi ng pagkaubos ng kanyang inner energy, gumawa ng isang desperadong diskarte ang ating bida. Kumuha siya ng alikabok gamit ang kanyang paa at mabilis na isinipa ito diretso sa mga mata at mukha ng Vice Master upang bulagin ang kanyang paningin. Napasigaw sa tindi ng galit si Mok Gang-in, ikaw na walang hiya. Gagamit ka pa ng ganyang klaseng maduming taktika sa harap ko. Mamatay ka. Sa kabila ng nananakit na mata, buong lakas na iwinasiwas ng Vice Master ang kanyang nabasag na espada. Subalit pilit pa rin itong nailagan ng ating bida gamit ang kanyang huling reflexes. Ngunit nararamdaman na ng ating lodi ang limitasyon ng kanyang laman. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang mabilis na lumalalim ang kanyang hininga, walang paraan para mapigilan ko siya ngayon dahil sa matinding kakulangan ko sa inner energy sa mga sandaling ito. Matagal-tagal na rin nung huli kong naisip na talagang mamamatay na ako. Mamamatay na ba talaga ako sa lugar na ito? At sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang malupit na tunog ng bumaong bakal. Pormal na isinaksak ng Vice Master ang kanyang nabasag na espada diretso sa tagiliran ng ating bida. Napadaing si Sorayang habang lumuluha ang dugo sa kanyang bibig.
Ito na ang pinakamalalim na sugat na natanggap ng ating bida sa buong serye. Sa sandaling yun, dahan-dahan na nagbago ang takbo ng kanyang kamalayan. Sabi niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa dugo ang espada na nakabaon sa kanyang tagiliran, ano ba ang ginagawa ko sa mga sandaling ito? Nakikipaglaban ako ng may nag-iisang intensyon na patayin lamang siya hanggang ngayon. Kumikilos ako na parang ang mga tao ay kinasusuklaman ko. Hindi ba't ang pagprotekta sa aking sarili ay dapat na mas mataas na prioridad kaysa sa aking mga misyon? Hindi ba't ang survival ang siyang pinakamahalagang bagay sa lahat? Pormal nang binalikan ng ating bida ang kanyang pinakasagradong panata sa kanyang kaluluwa. Sabi niya sa kanyang isip habang ang buong paligid ay nagiging kulay itim at pula, ang aking buhay ang pinakamahalagang bagay para sa akin? Kung ganoon, bakit ako nakikipaglaban ng ganito? Bakit ako nagpapakamatay para sa isang misyon? Ngunit hindi pa tapos ang kalupitan ng Vice Master. Sa tindi ng kanyang sining, binalot ni Makgang-in ang kanyang hubad na kamay ng purong sword shi at mabilis na hinampas ito sa katawan ng bida natin, isang dambuhalang sugat na may malalim na marka ng laslas ang naiwan sa dibdib ng ating bida habang talsik ang kanyang mga laman. Humalakhak si Makgang-in ng may absolute arrogance habang nakatitig sa dugo ang katawan ng ating Lodi, sigurado akong hindi mo na maikikilos pa ang iyong katawan ngayon dahil sa ganyang klaseng pinsala. Ako ang nanalo. Inanunsyo na ng Vice Master ang kanyang panalo. Subalit sa mismong sandaling akala ng buong Sword Palace ay katapusan na ng lahat, isang dambuhalang serye ng mga alaala mula sa kanyang madilim na nakaraan ang pormal na sumabog sa utak ng ating bida. Isang alaala na nagpaalala sa kanya kung bakit hindi siya pwedeng mamatay sa ilalim ng paa ng kahit sinuman. Subalit sa pagkakataong ito, wala na ang kawalan ng inner energy dahil ang kanyang huling espiritual na core ay pormal nang nag-overdrive. Sabi ng bida natin sa kanyang sarili habang binabasag ang huling limitasyon ng kanyang wisyo, huwag mong pababayaan o kalilimutan ang iyong totoong sarili, at sa isang iglap, binigkas niya ang nag-iisang pangalan na magpapabago sa kapalaran ng buong Hunan Region, Goldie. Matapos mabigkas ito, tuluyan ang bumagsak ang katawan ng ating bida sa sahig. Mula sa labas ng malawak na pader, isang dambuhalang gintong anino ang mabilis na sumugod na parang kidlat patungo sa kinalalagyan ng ating Lodi. Kasabay nito, pormal na ring dumating ang pinakahihintay na reinforcement ng ating bida. Nanlaki ang mga mata ng leader na si Gugo habang nakakakita ng isang kakaibang liwanag sa kalangitan. Ano ang liwanag na yan? Maghiwalay kayo. At hanapin ninyo ang Third Young Lord. Isang bagsak, dumating na ang dambuhalang halimaw sa bakuran. Pormal nang lumitaw si Goldie na may dambuhalang kuko at naglalakihang pangil na kayang pumunit ng bakal. Tumalon ito sa pader at patungo sa bubong, napasigaw ang mga tauhan ng kalaban sa tindi ng gulat, ano ang meron sa fox na yan? Ang nakakabagabag na hiyaw ng gintong fox ay pormal na bumasag sa lahat ng makakarinig nito. Sa isang iglap, ang mga sundalo ng Sword Palace ay nawalan ng kontrol sa kanilang sariling utak at nag-umpisang kalabanin ng isa't isa. Napaatras ang tapat na si Dongpil habang nanginginig ang buong katawan, anong nangyayari sa lugar na ito? Sabi ni Dongpil sa kanyang isip habang hindi makapaniwala sa absolute horror sa kanyang harap, hindi ko mapaniwalaan ang aking mga nakikita. Ang mga pinakamahuhusay na swordsman ng buong Sword Palace ay kasalukuyan ang naglalaban-laban at nagpapatayan sa isa't isa. Para bang tuluyan na silang nawala ng katinoan. Napasigaw si Jong Risan nang makita ang tindi ng infestation ng kapangyarihan ni Goldie. Sumigaw ang Patriarch, tigil, umatras tayo si King Guards. Sabi ni Jong Risan sa kanyang isip habang mabilis na inuutusan ang kanyang mga tauhan, iwinawasiwas at itinatarak nila ang kanilang mga espada sa kanilang sariling mga kasamahan at kaalyado, na parang sinusubukan nilang patayin kung sino man ang nasa harap nila. Hindi na sila gumagamit ng mga tamang sining. Muling sumigaw si Dongpil sa tindi ng kaba, Jiagyeyong Patriarch, hindi ko alam kung ano ang totoong nangyayari dito, subalit ang ganitong kaganapan ay hindi mabuti. Kailangan na nating ilabas ang ating mga sundalo sa lugar na ito ngayon din. Muling sumigaw ang pinuno ng Jiagyeyong family, lahat kayo, umatras na. Maging si Dongpil inuutusan ang kanilang hukbo, at trust. Pormal na silang nagkandarapang tumakbo palabas. At sa mismong sandaling yan, nakarating na ang pinuno ng Penal Law Hall sa pinakabuod ng digmaan. Napaatras si Gugo habang nanginginig ang labi, hindi ako makapaniwala.
sabi ni Gugo sa kanyang isip habang nakatingin sa buong yarda, ito ay bloodbath. Isang dambuhalang katayan at lawa ng dugo. Kasabay ng pagbuhos ng malalaking patak ng ulan mula sa kalangitan, ang dugo ng mga tauhan ay mabilis na humalo sa putik. Halos lahat ng sundalo ng Sword Palace ay pormal nang bumagsak ang kanilang mga bangkay matapos saksakin ng kanilang sariling mga kasamahan. Sa gitna ng madilim na ulan at ng mga naglalakihang bangkay na nakasalampak sa lupa, tuluyan ng gumuho ang buong imperyo ni Mokgang-in. Sumigaw ang Vice Master habang dugo ang nakatayo sa gitna ng katayan. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Napatigil si Mokgang-in habang nanginginig ang kanyang buong kalamnan. Anong bagay ito? Sa likod mismo ng sugatang Vice Master, dahan-dahan na lumitaw ang dambuhalang anino ni Goldie habang ang kanyang nagliliyab na mga mata at dambuhalang pangil ay nakatitig ng diretso sa bungo ni Mokgang-in. Habang bumubuhos ang madilim na ulan sa ibabaw ng lawa ng dugo, tuluyan ng nangatal ang buong kaluluwa ng Vice Master sa ilalim ng dambuhalang anino sa kanyang likod. Nanlilisik ang mga mata ni Mokgang-in habang tinititigan ang dambuhalang gintong fox. Sabi niya sa kanyang isip nang may takot, ang bagay na ito, ang lahat ba ng patayan, ay gawa lamang ng mabangis na hayop na ito. Hindi ito isang totoong nilalang. Ang angas ng ating fox. Dahan-dahan na naglakad si Goldie palapit sa Vice Master. Nanginginig sa takot si Mokgang-in habang nakikita ang eksenang ito. Ito ay isang incarnation of disaster, isang dambuhalang personifikasyon ng kalamidad at kapahamakan. Ito ang uri ng nilalang na tanging sa mga alamat at legend mo lang matatagpuan at mababasa. Humarap ang Vice Master sa halimaw at isinigaw ang buong takot ng kanyang puso, ano ka ba talagang halimaw ka? Isang napakamalamig at nakakangilabot na boses ang pinakawalan ng ating bida, si Goldie, ay isang sagrado at mythical creature, na siyang nagbabantay at nagtatanggol sa solitary bamboo grove. Kahit nakahiga at bagsak sa lupa ang kanyang katawan, pormal na itinarak ng ating maangas na bida ang kanyang mga daliri diretso sa solidong semento. Isang nagwawalang chi ang mabilis na sumabog mula sa kanyang mga daliri na lumikha ng isang dambuhala at malalim na bitak. Nanlaki ang mga mata ng Vice Master nang makita ang bitak ng lupa. Sabi ni Mokgang-in sa kanyang isip, anong kabaliwan nito? Nabuhay ba siya muli mula sa kamatayan? Paano? Paano ito nangyari? Ang dambuhalang bitak na nagmumula sa mga daliri ng ating bida ay mabilis na gumapang at sumabog sa mismong ilalim ng mga paa ng Vice Master. At sa gitna ng tectonic pressure na yun, sapilitang tumayo ng tuwid ang ating bida. Huminga siya ng malalim at tinitigan niya ang kanyang kalaban na nanglilisik ang mga mata na handa nang lamunin ang kanyang biktima. Tumingin si Mokgang-in sa mukha ng bida at tuluyan ng binalot sa takot ang kanyang utak. Sabi ng Vice Master sa kanyang sarili habang napapa-atras, ano ang meron sa ekspresyon ng kanyang mukha na yan? Ano? Ang kanyang mga malalalim na sugat ay kasalukuyan ang nagsasara at gumagaling. Ang saksak sa tagiliran at hiwa sa dibdib ay automatikong nagdikit muli. Sabi pa ng Vice Master habang nanginginig ang tuhod, hindi ako pwedeng manatiling malapit sa halimaw na ito. Kailangan kong lumayo at tumakas. Hindi ko dapat siya labanan. Ngunit huli na ang lahat para tumakbo. Ang ating bida ay opisyal ng binalot ng isang dambuhala, siksik, at nagliliyab na pulang chi na parang isang demonyong lumabas mula sa pinakailalim ng impyerno. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ang naging purong itim. Bumasag ang isang nakakabinging hiyaw mula sa lalamunan ng ating nag-iisang lodi na yumanig sa buong teritoryo ng Hunan. Isang napakalaki na pulang buhawi ng purong enerhiya ang mabilis na nabuo at umikot paitaas sa kalangitan mula sa ibabaw ng ulo ng ating bida. Sa tindi ng wind pressure, napilitang takpan ng Vice Master ang kanyang mukha habang pilit na inilalabas ang kanyang natitirang chi upang hindi tangayin ng bagyo. Sabi ni Mokgang-in sa kanyang isip habang tumutulo ang malamig na pawis sa takot, hindi mapaniniwala ang dambuhala at napakalakas na wave ng chi. At sa gitna ng pulang buhawi na yon, pormal nang binasag ng ating bida ang lahat ng batas ng pisika at gravity. Nakalutang na sa ere ang ating bida sa loob ng pulang buhawi na parang isang tunay na Diyos ng digmaan, habang ang apat niyang mga espada ay mabilis na sumusunod sa kanyang paglipad at umiikot sa kanyang paligid. At sa gitna ng kanyang absolute levitation, buong lakas na hinawakan at sinunggaban ng ating bida ang kanyang dambuhalang espada habang ang tatlong iba pa ay nananatiling nakabantay sa kanyang paligid.
Tuluyan ang huminto ang buong hininga ng Hunan Region. Tinitigan ng ating bida si Mak Gang-in mula sa itaas sabay bitaw ng napakalupit na linya, ang sining ng pakikipaglaban at martial arts na ipinakita ko sa iyo kanina, ay medyo nakadidismaya, hindi ba? Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ngayon ang tunay na lakas. Patikim pa lang pala ang lahat ng pambubugbog kanina. Pormal nang itinaas at itinuon ng ating bida ang kanyang dambuhalang espada paitaas sa kalangitan. Sa isang iglap, ang napakalaking pulang chi ay mabilis na nag-transform at binalot ng isang nakakangilabot na purong madilim na enerhiya na parang nilalamon ang buong liwanag ng araw. Bumasag ang boses ng ating bida na parang hatol ng kamatayan, ito ang totoong impyerno ng hangin, napatitig na lamang si Mak Gang-in habang tuluyang nagblanko ang kanyang utak sa tindi ng takot. Inihampas ng ating maangas na bida ang kanyang dambuhalang espada sa ere na nagdulot ng napakatinding aura slash ng purong kadiliman ang mabilis na gumuhit pababa at lumamon sa lahat ng madadaanan. Walang dugong tumalsik, walang butong nabasag dahil ang buong katawan, laman, sining, at kaluluwa ng Vice Master ng Sword Palace ay mabilis na natunaw at naging abo. Literal na binura sa mapa ng ating bida si Mak Gang-in, napanganga at tuluyang niyanig ang utak ng dalawang pinakamatinding kakampi ng ating bida. Sa pilitang napahiyaw si Dongpil habang nanginginig ang buong braso, Young Master. Maging ang nag-iisang pinuno ng Penal Lohol na si Gugo ay tuluyan ng nawalan ng lakas at halos hindi makatayo sa ibabaw ng putik, hindi makapagsalita ang Penal Lohol sa tindi ng nasaksihan nilang kapangyarihan. Habang dahan-daang humuhupa ang dambuhalang itim na enerhiya at patuloy na bumubuhos ang madilim na ulan sa ibabaw ng gumuhong Joxer Residence, isang napakalupit na tula ng kasaysayan ang pormal nang isinulat sa hangin. Isang bulaklak ng lotus ng mismong Diablo ang pormal na sumibol at namukadkad sa gitna ng lawa ng dugong umapaw mula sa mga tao. Sa loob ng dambuhala at napakalawak na kontinenteng ito ng Miriam, isang panibagong Demon King ang opisyal at pormal ng isinilang. Matapos naging alikabok si Mak Gang-in sa ilalim ng Real Hellish Winds, tuluyan ng niyanig ang buong ideological foundation ng Penal Lohol. Ang kanilang pinuno na si Gogo, na dating may pag-aalinlangan sa ating bida, ay pormal nang nawala ng pride. Sa isang iglap, marahas siyang lumuhod. Sumigaw si Gogo nang may absolute reverence na yuminig sa buong bakuran ng Joxer Residence, ang banal na aral ay hindi kailanman pagdududahan. Ang lahat ng demonyo ay dapat na lumuhod sa iyong harap. Ako, si Gogo, ang Penal Lohol Master, ay pormal nang nagbibigay galang at bumabati sa Third Young Lord. Sabay-sabay na sumigaw ang buong elite battalion ng Penal Lohol habang pormal na lumuhad sa harap ng ating bida. Isang absolute spine-chilling loyalty check. Tiningnan sila ng ating bida nang may napakamalamig at aroganteng mukha sabay bitiw ng linya. Hindi ko inaasahan na makikita kita sa lugar na ito. Mabilis na sumagot si Gogo habang nakaluhod pa rin, ang General Strategist ang siyang nagpadala sa amin dito. Humihingi ako ng paumanhin dahil kami ay nahuli. Parusahan niyo po kami sa paraan na sa tingin ninyo ay nararapat, Young Lord. Ipinaypay ng ating bida ang kanyang kamay, tumayo kayo. Ginagawa niyo akong kahiya-hiya. Dahan-dahan na tumayo si Gogo habang nanginginig ang boses sa tindi ng kaba. Ikaw po ba ay nasa mabuting kalagayan, Young Lord? Isang ngiti ang isinalubong ng ating bida, ito ang pinakamagandang pakiramdam na naranasan ko. Napatitig si Gogo sa balikat, dibdib at tagiliran ng ating bida, at doon tuluyan ng gumuho ang kanyang medikal na kaalaman. Sabi ng Hallmaster sa kanyang isip habang dahan-daang lumuluwa ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat, pawang mga pilat na lamang ang natira sa kanyang katawan. Walang kahit isang malubhang sugat, walang bali, at walang mga pasa. Nagawa niyang mag-regenerate sa isang napakatinding bilis. Heto ang absolute realm analysis ng pinuno ng Penal Law Master, ang mga nilalang na nakatapak at nakarating na sa peak demonic martial realm na katulad niya, ay may kakayahang gamitin ang kanilang sariling innate core energy upang pabilisin ang kanilang paggaling. Ang physical body ay gumagawa at ginagawang posible ang mga imposible kapag ikaw ay pormal nang pumasok sa isang panibagong realm. Muling bumati si Gogo, Young Lord. Pagbati po sa inyong pag-akyat sa Ultimate Demon Realm. Sumagot ang ating maangas na bida ng mapagpakumbaba ngunit may halong panunuya, sinwerte lang ako. Sinwerte lang raw na binura ang Vice Master, mga boss. Napakabangis. Lalong naging seryoso ang mukha ni Gogo, sa antas mong yan ngayon.
Ikaw ay pormal ng nakatapak at isang hakbang ng mas malapit upang maging ang opisyal na successor ng buong Divine Cult. Natawa ng bahagya ang ating bida habang nakatingin sa mukha ng Hallmaster, medyo nakatatawa na marinig ang mga salitang iyan na nagmumula mismo sa iyong bibig, gayong alam naman nating lahat na hindi mo naman talaga ako gusto. Mabilis na pinagpapawisan si Gogo sa tindi ng pressure, ang bagay na iyan ay isang hindi pagkakaunawaan, young lord. Nagpatuloy ang ating bida sabay talikod, na parang walang halaga ang opinyon ng penal law master. Sabi ni Sorayang nang walang katapat na arogansya, hindi mahalaga kung ano man ang iniisip mo tungkol sa akin, dahil sa simulat sa pool, hindi naman talaga ako interesado sa iyo. Sabi pa ng ating bida habang itinuturo ang nawasak na bulwagan, ang mga bastardong sumakop at kumuha sa buong Joksa family ay mga hamak na minions lamang ng Sword Palace. Ang lahat sa kanila maliban sa isa ay mga bangkay na lamang. Iniwan kong buhay ang opisyal na successor ng Sword Palace, dalhin ninyo siya pabalik sa loob ng cult, sapagkat ako, ay mayroon pa ring mga mahalagang bagay na kailangang tapusin at gawin. Napatayo ng tuwid si Gogo habang tinatanggap ang absolute command ng bagong sibol na demonyo. Opo, masusunod, young lord. Matapos i-dismiss ang penal law hall at iutos ang pagkuha sa successor ng Sword Palace, pormal nang lumingon ang ating bida sa patriarch ng Jiagyeong family. Tinitigan ni Sorayang ang matanda sabay bitiw ng napakadisenteng paanyaya, patriarch, may intensyon akong magpahinga ng kaunti sa isang malapit na branch. Sasama ka ba sa akin? Napatigil si Jongrisan habang dahan-daang napapaisip sa kanyang sarili, imbis na bumalik ng diretso sa aming sariling Jiagyeong residence. Sa branch ng Divine Cult niya gustong magtungo. Ngunit dahil sa tindi ng respeto at takot sa kapangyarihan ng ating bida, mabilis na sumang-ayon ang patriarch, sige. Habang nagsisimulang humakbang ang grupo, napatitig naman sa malayo si Gogo habang tuluyang nadudurog ang kanyang natitirang ego. Sabi ng penal law hall master sa kanyang isip habang nanginginig ang buong braso, ang third young lord, si Sorayang, isang extraordinary genius na nakatapak at nakarating sa rurok ng Ultimate Demon Realm sa edad na mid-20s pa lamang. Maaaring nagsimula siya sa antas na katulad sa akin noon, subalit. Ipinikit ni Gogo ang kanyang mga mata habang tinatanggap ang absolute vertical line na naghihiwalay sa kanila. Subalit sa mga sandaling ito, siya ay lubusan ng naiba at napakalayo na sa aking antas. Tanggap ng Hallmaster na langit at lupa na ang distansya nila ng ating bida. Dahil handa na ang lahat, dineklara na ng ating bida ang kanilang pag-alis. Kung ganoon, maaari na ba tayong maglakad? At sa isang iglap, lumipat ang eksena sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult Yanzhou Branch. Sa wakas, nakatapak na sa ligtas na kuta ang ating bida. Nakakrus ang binti at pormal nang nakaupo si Sorayang habang pinapaikot ang nagwawalang itim at pulang enerhiya sa loob ng kanyang meridians. Subalit heto ang pinakamalupit na monologue ng ating bida habang nagme-meditate. Sabi niya sa kanyang isip ng may absolute composure, sa tuwing ang isang martial artist ay pormal na pumapasok sa isang bagong martial realm, karaniwan ay kailangan mo ng matinding pagsisikap upang tuluyang makontrol at pumirmi ang bagong kapangyarihang ito. Subalit dahil nakarating at nakatapak na ako sa Supreme Peak Realm sa aking nakaraang buhay, ang antas na ito sa mga sandaling ito ay hindi na bago para sa akin. Kukuha lang ako ng kaunting oras upang mag-meditate dahil narating ko ang realm na ito gamit ang purong demonic martial arts. Kung ganoon, ito pala ang pakiramdam ng tinatawag nilang Ultimate Demon Realm. Para sa mga ordinaryong henyo, ang Ultimate Demon Realm ay rurok na ng buhay nila. Pero para sa ating bida na may alaala ng kanyang nakaraang buhay bilang isang Supreme Peak, ito ay isang madaling laro at pagsasaayos na lang. Napakalupit. Habang kasalukuyang nag-o-overdrive ang meditasyon ng ating bida sa loob ng silid, sa labas naman ng bulwagan ay pormal na nag-uusap ang dalawang tapat. Tumingin si Patriarch Jongrisan kay Dongpil sabay tanong, kailan mo pa ba nakasama at nakilala ang third young lord? Sumagot si Dongpil nang may napakaseryoso at tapat na mukha, hindi pa po ganoon katagal. Sa mga sandaling ito, magdadalawang taon pa lamang po ang nakakalipas. Nanlaki ang mga mata ng patriarch sa tindi ng gulat, ganoon ba? Alam ko na ang panahon ay hindi siyang nagdidikta ng pagiging malapit sa pagitan ng dalawang tao, subalit sa tindi ng inyong samahan, akala ko ay nakilala at nakasama mo na siya ng hindi bababa sa 10 taon. Yumukod ng bahagya si Dongpil habang naaalala ang lahat ng sakripisyo ng ating bida para sa kanya, napakalaki po ng kanyang nagawa,
Napakarami niyang naitulong sa aking buhay. Tinitigan ni Jong Risan ang tapat na escort warrior, at doon ay pormal niyang nakita ang totoong kahulugan ng katapatan. Sabi ng patriarch sa kanyang isip habang nakatingin sa direksyon ng silid ng bida, kahit ganoon pa man, ang dalawang ito ay magkasama na para bang nakakita ako ng dalawang comrades at magkasama sa digmaan na sabay na nakaligtas at gumapang mula sa isang marahas na digmaan, kumporme sa isang tipikal na ugnayan ng isang young lord at ng kanyang tapat na bodyguard. Napangiti ang matanda sa kanyang sarili habang may absolute admiration sa kanyang puso, napaka-solid at maaasahan na lalaki. Tiningnan ni Jong Risan ang tapat na bodyguard sabay bitiw ng isang napakamaangas na hamon, gusto mo bang mag-warm up muna tayo ng kaunti, Dong Pil? Napatigil si Dong Pil habang hawak ang kanyang sandata, paumanhin po. Ano po ang inyong ibig sabihin, Patriarch? Humalakhak ng bahagya ang matanda habang pinalalabas ang kanyang nakalulunos na presensya, sinabihan tayo ng young lord na simulan na ang hapunan nang wala siya. Subalit hindi naman ata magiging maganda kung gagawin natin yun. At masyado ring boring kung nakatayo lang tayo rito at maghihintay ng walang ginagawa. Kaya bakit hindi muna tayo mag-workout at mag-sparring ng kaunti? Sa gitna ng malawak na arena ng Yanzhou branch, pormal nang nagtapat ang dalawang veterano ng digmaan habang humahampas ang hangin sa kanilang mga kasuotan. Yumukod si Dong Pil ng may absolute na paggalang, lubos ko pong ipinagpapasalamat ang inyong pag-anyaya at paggawa nito sa akin, Patriarch. Palagi ko pong iniisip na ang inyong Sea Dragon Spear ay isang napakatinding sandata. Itinaas ng Patriarch ang kanyang sibat sabay tingin sa hawakan ng espada ni Dong Pil. Bitaw ni Jong Risan, hindi yan kasing ganda ng hawak mong espada. Ang espadang iyan ay isa sa mga pinakatanyag na Jianghu's 10 Great Demonic Swords, hindi ba? Ang espada pala ni Dong Pil ay hindi ordinaryong bakal, kundi isa sa 10 pinakamalupit na demonic swords ng buong kasaysayan. Kahanga-hanga, bumagsak ang balikat ni Dong Pil habang nakatitig sa matalim na dulo ng kanyang sandata, hanggang sa mga sandaling ito. Nananatili pa rin akong walang kakayahan na ilabas ang totoong potensyal ng espadang ito. Kaya naman, sa ngayon, ito ay wala ng iba kundi isang matalas at matibay na espada lamang para sa akin, ngunit doon mabilis na nagbago ang tingin ng Patriarch. Sabi ni Jong Risan habang itinutuwid ang kanyang sining, "Diyan ka nagkakamali, Dong Pil, dahil yan mismo ang totoong esensya ng isang sandata. Kahit pa ang Silent King Sword ay isang napakahusay na demon sword, sa huli, ito ay nananatili pa ring isang sandata lamang." Nagbaba ng isang absolute lesson ang Patriarch na yumanig sa buong pag-unawa ng escort warrior. Sabi ni Jong Risan habang gumagawa ng panimulang porma, ang totoong potensyal ng lahat ng sandata ay nakasalalay lamang sa kanilang anyo. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay iwinasiwas ang espada sa pinaka-epektibong paraan. Hindi mo kailangang mag-isip o maabala tungkol sa paggamit ng mga nakatagong kapangyarihan nito. Mula sa pananaw at perspektibo ng isang tunay na martial artist, ang bagay na yan ay lubos na hindi kailangan. Literal na niyanig ang utak ng ating tapat na bodyguard. Ang mga salitang yon ng Patriarch ay pormal na bumasag sa pader na nagpapakulong sa kanyang sining. Tumingin ng diretso ang matanda sa mga mata ni Dong Pil sabay dugtong ng isang napakabigat na karagdagan, "Hayaan mong magdagdag ako riyan upang mas lalo mong maunawaan. Naaalala mo ba? Naalala mo ba ang espada ng Vice Master ng Sword Palace?" Sumagot si Dong Pil habang pormal nang sumasagi sa kanyang isip ang alaala ng ghostly eye brilliant sword ni Mok Gang-in. "Opo, Patriarch, naaalala ko po." Tuluyan ang ibinaba ni Patriarch Jong Risan ang huling katotohanan na yumanig sa buong sistema ni Dong Pil. Tinitigan ng matanda ang hawak nitong Silent King Sword sabay bitiw ng absolute analysis tungkol kay Mok Gang-in. Ang espadang ginamit ng Vice Master ng Sword Palace ay hindi isang divine weapon, at lalong hindi ito isang kilala o tanyag na sikat na sandata. Isa lamang itong ordinaryong espadang bakal. Subalit nagawa niyang makipagsabayan at magpakita ng isang matinding laban laban sa ating Third Young Lord gamit ang ordinaryong bakal na yun. Ang ibig sabihin lamang niyan ay mayroon siyang napakalalim na pag-unawa sa pinakabuod at esensya ng mga sandata. Naglakad ang Patriarch habang itinataas ang kanyang Sea Dragon Spear, maging ang pinakamalupit na expert martial artist sa buong kontinente, ay mabilis na mamamatay kung ang kanilang puso ay mapipinsala. At pareho lang ang magiging resulta niyan, ito man ay gawa at itinarak gamit ang isang divine weapon, o isang simpleng piraso ng kahoy,
Napakalupit na sampal ng katotohanan. Ang mga salitang yon ng patriarch ay parang dambuhalang kidlat na pumasok sa utak ng ating tapat na escort warrior. Sabi ni Dong Pil sa kanyang isip habang nanginginig ang kanyang buong kamay, masyado akong nabaon at na-pressure ng matindi sa pangalan ng espadang ito sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman tuluyan kong nakalimutan at hindi ako nakapag-focus sa isang bagay na napakasimple. Nararamdaman ko ang kahihiyan. Binasag ni Dong Pil ang kanyang sariling pag-aalinlangan sabay pwesto ng may panibagong dalisay na focus. Nanlisik ang kanyang mga mata, ako na po ang magsisimula, Patriarch. Sumagot ang matanda ng may maangas na ngiti, sige. Isang mabilis na pagsugod. Sumigaw ang tapat na bodyguard. Habang ang anyo ng Silent King Sword ay gumuhit ng purong kahusayan sa hangin. Subalit mabilis itong sinalag ng dambuhalang Sea Dragon Spear ng Patriarch. Napangiti sa kanyang isip si Jong Risan habang nararamdaman ang bigat ng hampas ng binata, Ma Dongpil. Ang isang ito ay tunay na kahanga-hanga. Nagagawa niya ang kanyang mga obligasyon at duties bilang isang escort warrior para sa Young Lord, habang patuloy pa ring ibinibigay ang kanyang buong buhay at sinasagad ang sarili sa martial arts. Heto ang absolute tribute ng Patriarch para sa ating tapat na bodyguard, hindi ito usapin ng purong talento lamang, dahil ang ganitong klaseng attitude at mentalidad ng isang martial artist ay higit na mas mahirap na maangkin at mapagwagian kaysa sa kahit anong natural na talent. Sumabog ang enerhiya sa gitna ng arena, muling sumigaw ang Patriarch habang itinutulak pabalik ang sandata, ulitin mo. Magaling. Lumipat ang eksena sa loob ng marangyang silid, formal nang nakalatag ang pulutan kung saan ang tatlong ay magkakasamang umiinom ng alak matapos ang madugong labanan sa Hunan. Ibinaba ng ating bida ang kanyang maangas na presensya, magandang trabaho at mahusay na pagkilos sa inyong lahat. Ngayon, maaari na ba nating simulan na ang ating kasayahan? Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko na maalayan ang mabilis na paglipas ng oras habang ako ay nasa loob. Natawa ng bahagya si Patriarch Jong Risan sabay taas ng kanyang sariling alak, ayos lang yan, Young Lord. Alam ko at lubos kong nauunawaan kung gaano kalaking panahon at oras ang kinakain upang galugarin ang isang panibagong mundo ng sining, lalo't kapag ikaw ay formal nang nakatapak sa isang panibagong mataas na realm. Respetong pang-martial god ang ibinibigay ng Patriarch dahil alam niyang ang ating bida ay formal nang nakatapak sa trono ng Ultimate Demon Realm. Sa gitna ng mainit na usapan na tawanan, dahan-daang nagbago ang kulay ng mga mata ng ating bida. Tinitigin niya ng diretso ang pinuno ng Jiagyeong family sa kabila ng hapagkainan, sabay bitiw ng isang napakaseryoso na linya na pumutol sa lahat ng ingay, Patriarch. Napatigil ang matanda habang hawak ang kanyang tasa. Dahan-dahan na naramdaman ang bigat ng presensya ng ating bida, ano yun, Young Lord? Tinitigan ni Sorayang ng diretso ang Patriarch Jong Risan sabay bitiw ng napakamalamig na linya, magiging direkta ako. Magtrabaho ka sakin. Diretso sa punto, formal na niyang sinabihan ang pinuno ng Jiagyeong family na maging subordinate niya. Napatigil ang matanda, dahan-dahan na ibinaba ang kanyang tasa habang nanginginig ang buong wisyo sa tindi ng pressure. Ang ibig mo bang sabihin, ay maging iyong tauhan, Young Lord. Isang napaka-solid at napaka-malamig na tugon ang isinukli ng ating bida, oo. Huminga ng malalim si Jong Risan, pinasiklab ang kanyang buong karanasan bilang isang veterano ng Jianghu. Mayroon lamang akong dalawang mahalagang katanungan, Young Lord. Ano ang mangyayari at anong klaseng kapalaran ang sasapitin ko kung sakaling tanggihan ko ang iyong alok? Natawa ng bahagya ang ating maangas na lodi sa tindi ng takbo ng utak ng matanda. Tugon ni Sorayang, karamihan sa mga tao ay magtatanong kung ano ang kanilang mapapala kapag tinanggap ang aking alok. Subalit ikaw, sa halip na yun, ang itinatanong mo ay kung ano ang mangyayari sa oras na tanggihan mo ang aking alok. Ipinatong ng bida ang kanyang kamay sa mesa ng may absolute dominance, bibigyan kita ng dalawang malinaw na posibilidad. Kung tatanggapin mo ang aking alok, napakaraming mga bagay ang hihilingin at hihingin ko mula sa iyo. Siyempre, kung nanaisin mo rin, maaari mo ring hingin at hilingin ang napakaraming bagay mula sa akin bilang kapalit. Subalit ang relasyong iyan ay hindi isang ugnayan ng master at servant. Nanlaki ang mga mata ng Patriarch habang mabilis na kinukuha ang buod ng mensahe. Ang ibig mo bang sabihin ay gagamitin lamang natin ang isa't isa? Sumagot ang ating bida ng may prangkang katotohanan sa marahas na salita. Oo, yan mismo. Napakalupit, mga boss.
Lalong naging seryoso ang mukha ng matanda habang tinatahak ang pinakadelikadong usapin, at kung sakaling ang tanggihan ko ang iyong alok. Sumagot ang ating bida ng napaka-relax na parang walang anumang banta, iyon na yun. Magpapahinga lang tayo rito sa branch na ito, at pagkatapos ay formal na tayong maghihiwalay ng landas. Hindi makapaniwala ang patriarch sa tindi ng kaluwagan ng ating bida. Yan ba? Yan na ba talaga lahat, young lord? Tiningnan siya ni Sorayang nang may mapanuyang mga mata. Iniisip mo ba na may intensyon akong saktan ka kung tatanggihan mo ako? Bumangon ang buong political wisdom ni Jong Risan habang ipinapaliwanag ang marahas na batas ng Divine Cult. Walang tinatawag na pagiging neutral sa oras na magsimula na ang succession competition. Ang mayroon lamang ay mga kaaway at kakampi. Hindi ba't ako'y magiging isang ganap na kaaway sa mismong sandali na tanggihan ko ang iyong alok? At sa sandaling yun, formal nang binuwag ng ating bida ang buong tradisyonal na batas ng pakikipagdigma sa Miriam. Tinitigan niya si Jong Risan gamit ang kanyang nanliit na mga mata sabay bitaw ng salita. Kahit patanggihan mo ako sa mga sandaling ito, mananatili ka pa ring simpleng patriarch lamang ng iyong pamilya, at hindi aking kaaway. Nangatal ang labi ng matanda sa tindi ng hindi maunawa ang loika ng ating bida. Bakit mo naiisip ang bagay na yan, young lord? Paano kung isang araw ay mapilitan akong makipagtulungan sa iba at kailanganin kitang pabagsakin? Isang napakamaangas ng ngiti ang isinalubong ng ating bida, sabay bitaw ng malupit na linya. Kung ganoon, doon pa lang kita ituturing na isang ganap na kaaway, sa oras na dumating ang panahong iyon. Patuloy na nagtatagis ang talino ng dalawa. Tinitigan ni Patriarch Jong Risan ang ating bida sabay bitiw ng isang prangkang babala hinggil sa aroganteng loika ng ating lodi. Kung totoo man ang mga sinasabi mo na hahayaan mo lang akong umalis, maaaring sabihin ng mga ordinaryong tao sa Jianghu na ikaw ay mapagparaya, subalit hinding-hindi ka nila tatawaging matalino, young lord. Isang napakamalamig ng ngiti ang isinalubong ng ating bida, tiyak na tatawagin nila akong hangal at isang isip bata, sigurado ako riyan. Ang makuha ang katapatan at maging kakampi ang 7 families ng Demon Cult sa aking panig, ay lubhang napakahalaga. Kapag dumating na ang oras upang tugisin ang Righteous Heavenly Alliance at ang Stillblood Fortress. Bumitaw ang ating bida ng isang matalinong linya, kaya naman, ang hayaan na lamang napakawalan ang isa sa kanila. Iyan ang tunay na kabaliwan. Literal na niyanig at binaligtad ang buong wisyo ng matanda. Napatayo ng bahagya ang patriarch habang lumuluwa ang kanyang mga mata sa tindi ng narinig na deklarasyon. Napahiyaw si Jong Risan ng may absolute panic, ang dalawang pinakamalupit at dambuhalang organisasyon ng kabilang panig. Young Lord, ang ibig mo bang sabihin, ay may intensyon kang magsimula at maglunsad ng isang malawakang digmaan? Tinitigan siya ng ating bida gamit ang kanyang purong itim at walang emosyong mga mata na parang isang tunay na monarko. Bitaw ni Sorayang ng napaka-casual, sino ang nakakaalam? Hindi ko pa naman naiisip ang ganoon kalayong hinaharap, subalit ako ay handang gumawa ng mas matindi at mas marahas na bagay, kung ito ang siyang magiging tanging paraan upang tuluyan silang burahin sa mundong ito. Handang sunugin ng ating bida ang buong kontinente basta maubos lang ang kanyang mga target mula sa nakaraang buhay. Napaka-ridiculous. Formal nang dinala ng ating bida ang usapan sa isang existential crisis interrogation. Itinuon niya ang kanyang matatalim na tingin sa mukha ng matanda sabay pakawala ng serye ng mga nakamamatay na katanungan, ano ba talaga ang iyong pangarap, patriarch? O mas magandang itanong, ano ba talaga ang iyong pinakahuling mga layunin? Ang palawakin ba ang iyong impluwensya bilang isang patriarch at mamuhay ng marangya sa loob ng iyong bakuran? O ang panatilihin at protektahan ang inyong status quo, upang gugulin ang natitira mong buhay ng may kapayapaan? Kung sakali bang ang buong Divine Cult ay formal nang pumasok sa isang marahas na digmaan, may intensyon ka bang magtago? Napalunok ng sarili niyang laway si Patriarch Jong Risan habang ramdam na ramdam niya ang bigat ng panggigipit ng ating bida sa ibabaw ng mesa. Mabilis na sumagot ang matanda upang ipagtanggol ang dangal ng kanyang pangkat, hindi ganyang klaseng karangyan o kaduwagan ang aking ibig sabihin, young lord. Sa oras na sumabog ang isang dambuhalang digmaan, ang aking buong pamilya at ang Jiagyeyong family ay tiyak at formal na tatayo sa pinakaharap ng digmaan. Ngunit nanginginig ang buong boses ng matanda habang tinuturo ang anomalya sa plano ng ating bida, subalit kung ang iyong layunin,
ay ang sadyain at maglunsad ng isang digmaan ng walang selidong dahilan. Ang bagay na yan ay lubos na. Bago pa man matapos ng patriarch ang kanyang sasabihin, pinutol na ito ng ating bida. Nang makita ang panik ng matanda hinggil sa planong paglulunsad ng kabuuang digmaan, formal na binawi ng ating bida ang mabigat na pressure sa silid. Tinitigan ni Sorayang si Patriarch Jongrisan gamit ang kanyang kalmadong mga mata sabay bitiw ng napakaangas na salita. Walang tinatawag na neutrality o pagiging neutral sa oras na magsimula ang succession competition. Yan ang mismong bagay na sinabi mo sa akin kanina, hindi ba, Patriarch? Sige, tama na ang tungkol sa usaping yan. Ibinaba ng bida ang kanyang kamay nang may absolute assurance, kahit natanggihan mo pa ang aking alok, hinding-hindi ko sasaktan ang buong Jiagyeyong family. Subalit kung tatanggapin mo ang aking alok, kailangan mong tiisin, harapin, at tiyakin na makakasama kita sa ng lahat ng uri ng matinding paghihirap. At kung tatanggihan mo naman ang alok ko, maaari ka lang manatili at magpahinga rito sa branch na ito sa kung gaano mo man katagal na isin bago ka formal na bumalik sa inyong tahanan. Inaasahan ko na nauunawaan mo na ang aking totoong intensyon ngayon, at umaasa ako na ang mga salitang iyon ay formal nang nag-alis ng pressure at tinik sa iyong mga balikat. Ngayon, ano naman ang iyong ikalawang katanungan? Tumingin ng diretso ang patriarch sa mukha ng ating bida sabay bitaw. Sabi ni Jongrisan, formal mo na itong nasagot kanina, Young Lord, sapagkat ang balak ko sanang itanong sa ikalawang pagkakataon, ay kung ano ba talaga ang iyong layunin. Kailangan ko munang malaman at mabatid kung anong klaseng tao ka ba talaga, bago ako formal na makasagot at magbigay ng tugon sa iyong alok. Inilapit ng matanda ang kanyang mukha sa ibabaw ng mesa habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng katotohanan. Di ba sinabi mo na ang iyong layunin ay ang tanggalin at tuluyang burahin ang Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress? Upang mangyari at magkaroon ng katuparan ang bagay na yan, kailangan mo munang maging opisyal na successor ng buong cult. At sa kalagitnaan ng proseso at karerang yan, inaasahan na napakaraming dugo ang dadaloy sa lupa. At sa mga sandaling ito, Young Lord Sorayang, kasalukuyan mong hinarap at hinihinga ng suporta ang ama ng ika-6 na Young Lord, na siyang isa rin sa mga opisyal na successor candidates ng buong Divine Cult. Prangkahan ng faction at pamilya sa harap ng inuman. Hindi man lang natinag ang ating maangas na bida. Tinitigan niya ang patriarch sabay sagot ng napakalamig, alam ko. Umupo ng tuwid si Jongrisan sabay bitiw ng isang napakabigat na kahilingan na parang isinusuko na ang ambisyon ng sarili niyang dugo. Pakisalinan mo ako ng alak. Ang aking anak ay hindi karapat-dapat upang maging isang pinuno ng cult. Sa tingin ko, hindi niya kailanman kayang manalo laban sa una at ikalawang Young Lord. Alam ng patriarch na masasagasaan lang ang anak niya kung makikisali ito sa labanan ng succession. Sumagot ang ating bida habang isinasalin ang alak, ganoon ba? Ngunit sa mismong sandali na nahawakan ng patriarch ang kanyang bagong saling alak, isang nakakangilabot na aura ng isang nagngangalit na ama ang mabilis na sumabog mula sa kanyang matandang katawan. Tinitigan niya ang ating bida ng may killer intent, sabay bitiw ng pinakamabigat na banta, kung anumang patak ng dugo mula sa digmaan ng succession na iyan, ay manggagaling sa aking anak. Tandaan mo ito, Young Lord. Papatayin kita, kahit anong mangyari. Matapos ibaba ng patriarch ang kanyang banta na handa siyang pumatay para sa kanyang anak, nanatiling kalmado at walang kahit katiting na takot ang mga mata ng ating bida. Tinitigan ni Sorayang ang matanda ng may kasiguruhan, sabay bitiw ng maangas at napakaikling salita, hindi yan kailanman mangyayari, patriarch. Sa salitang yun, mabilis na ibinigay ng ating bida ang kanyang sagradong salita na ang ika-6 na Young Lord ay ligtas sa darating na marahas na gabi. Sabay na itinaas at pinagdikit ng dalawa ang kanilang mga tasa ng alak at pabalik sa kanilang mga lalamunan. Isang absolute cinematic toast na formal na naghugas sa lahat ng nagdaang dugo at tensyon sa pagitan ng kanilang mga pangkat. Formal at tuwid na tumayo ang pinuno ng Jiagyeyong family sa ibabaw ng hapagkainan. Sa pagkakataong ito, wala ng pag-aalinlangan, wala ng takot, at wala ng politikal na kalkulasyon sa kanyang mga mata. Pinasiklab niya ang kanyang buong presensya sabay deklarasyon ng may malakas at umaatungal na boses, ako, si Jongrisan, ang patriarch ng Jiagyeyong family, ay formal nang magsisilbi at maglilingkod sa Third Young Lord bilang aking kagalang-galang na Panginoon mula sa mismong sandaling ito.
Ang isa sa 7 dakilang pamilya ng buong Divine Cult ay opisyal at pormal ng lumuhad at nagpasailalim sa pamumuno ng ating bida. Isang absolute geopolitical shift sa buong succession war. Habang umaalingaw ang boses ng patriarch sa buong silid, dahan-daang gumalaw ang katawan ng ating bida. Tiningnan ng ating Lodi ang nakatayong matanda habang bumabagsak ang panloob na monologue sa kanyang isip, Panginoon, ha? Para sa isang nilalang na katulad niya na pormal nang nagdesisyon at nagbaba ng kanyang buong dangal upang magsilbi sa akin bilang kanyang Panginoon, ang manatili lamang akong nakaupo sa aking pwesto, ay magiging isang malaking kabastusan para sa kanya. Dito niyo makikita ang kakaibang karunungan ng ating bida bilang isang nagbalik na Supreme Peak. Alam niya kung kailan magiging arogante, at alam niya kung kailan dapat suklian ng sagradong respeto ang katapatan ng isang general. Dahan-dahan na tumayo ang ating maangas na Lodi mula sa kanyang upuan, sabay bitiw ng isang napaka-solid at eleganteng linya habang nakatingin ng diretso sa Patriarch. Inaasahan ko ang isang mahusay at matinding pakikipagtulungan sa iyo. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.